Ito po yung actual natin na pagpapalit o install ng isang panel board. So bali ito yung ating lumang panel board. So i-upgrade po ito kasi mayroong renovation at saka upgrade po sa load. So bali ito ay single phase. So papalitan to ng 3 phase. So kukuha tayo ng main sa ating main na panel board. So magiging sub panel board ito. So ito. So dalawang linya lang. Yan po ay single phase, neutral at saka live po yung ginamit niyan. Pero yun nga yung hindi sila nag single pole yung gamit dito, bali two pole yung gamit nila dito. So yan, so at least ito babaguhin na naman to. So tatanggalin tong luma at saka i-correct tong mga wirings. So pati yung may dagdag doon na isa, yan ayusin din yon na linya na green yung ginamit. So ito yan na yung ating papalit na 3 phase panel board. So yan, 3 phase po yung supply, tapos mga single pole circuit breaker yung yan sa branches nya, kasi mga single phase lang din yung ating mga loads. Yan, syempre dapat pagka ganito, lalo kung renovation at wala kasi itong electrical plan na sinusunod. So bilang electrician, since 3 phase to, dapat alamin natin yung load. So tayo mismo yung magbabalance ng load nito, kasi importante sa isang 3 phase na balance yung load. So, check nyo yung bawat sirkito at ibabalance yung load po niyan sa line 1, line 2, and line 3 para maging accurate o yung ating system ay hindi mag-overload yung isang linya. So, dapat po, hindi naman sa perfectly na pantay, at least based sa ating connection dyan is magpapantayan ng hindi nagkakalayo. So, ito yung pinaka-panel board natin. So, itong type na to ay wala siyang insulation yung kanyang bus bar, pero approved naman, okay naman din yon. Pero lalo kung malakihan na panel talaga, dapat mas safety talaga na merong insulation yung bus bars. So dito tinakpan muna natin habang binubutas natin, kasi baka pumasok yung metal debris ng ating binutas sa panel doon sa ating mga circuit breakers. So delikado po yon, mag-cause po yan ng grounded at saka failure kapag yan na natin magfe-fail o babagsak yung ating insulation resistance testing pagkatapos ng ating wiring. So yan, dandahan lang natin dyan para hindi yung mga metals. So yan siya, tapos na nating butasin. So bali ito lang katabing panel yung kanyang main. So yan yung luma na tinanggalan natin at ito na yung bago na kinabit. So bali kinapos po yung tubo sa isa, so dadagdagan na lang natin. So nilagyan natin yan ng mga end belts dito para hindi magasgas yung ating wires. So kung meron namang adapters, mas okay po yon, mas matibay. So yung end belt naman wala namang problema, mas okay pa nga ito kasi nga mas malaki yung kanyang magiging butas. Pero yun nga, depende kung lalo kung merong inspector. So susundin lang natin yung kung anong nakalagay sa plano. So ito naman is lang to, wala kasi itong plano, bali pinagawa lang natin, pero capable naman tayong gawin to at pinaka safe na alam nating paraan. At saka computed din yung load natin dito para maging balance siya. So ito na yung supply natin. So lumaki yung wire nya from number 6 po yung luma, at nag-upgrade tayo sa number 4 na wire. Yan po yan, red, yellow, black po yung ating color coding dyan para sa ating 3 lines. Tapos syempre puti, yan yung ating neutral dyan. Yan, yun yung puti, neutral wire. Tapos syempre yung green, yung ating grounding. So dito actual natin na pag-install o pag-terminate ng ating mga wirings. So pagka ganito, syempre based sa experience o depende sa inyo, so mas maganda is pagandahin nyo yung dressing ng inyong panel kapag nag-i-install na kayo actual. So hanggang sa makakaya natin is inaayos natin yung ating paggawa. At least kung titingnan ng may-ari is maganda siya tingnan. So medyo hinabaan ko lang yung mga wire dito para at least meron pa siyang spare kung sakaling merong mag-trouble or masira yung circuit breaker at medyo kinapos, at least merong backup na wire. Kaya yan, niloop ko ng konti dyan pababa yung ibang wire, hindi ko talagang 0-0 yung haba, para at least meron tayong
spare na wire in case kung merong mga upgrades, at saka kung merong halimbawa masira yung circuit breaker at magpapalit. So i-dressing lang natin yan. So lalagyan natin ng cable ties yan para maganda naman siya tingnan. So yan po yung mga circuit breakers na single pole. So ibig sabihin, isang linya lang po yung dadaan dyan at isa lang din yung kinokontrol niya. Isang input, saka yung isang line side at saka isang load side. So kung dalawahan po yan, yun yung tinatawag na 2 poles. Yung sa taas naman is yun yung 3 poles yan. Yan yung sa 3 phase natin line. So dalawang load lang, dalawang circuit breaker na amperahe dyan sa ating branches. So yan po ay 20 amperes at saka 32 amperes. Bali itong main natin is 75 amperes yan para sa number 4 na wire. Tapos yung ating 32 amperes dyan para sa ating mga aircon saka sa heaters. So yan po pala yung ating Facebook page. Yan po, Electrician's Guide. Then yung ating mga 20 amperes, yan yung ating sa ilaw at saka sa mga outlets natin, saka sa mga SPOs. So yan siya. So naka-terminate lang po dyan, naka-color coding tayo. Yung iba sa ating neutral na hindi puti na wire, yung luma is nilagyan lang natin ng tagging dyan na puting electrical tape para maayos yung ating color coding at hindi nakakalito sa mga susunod na gagalaw nito kung hindi man tayo ang magsiservice nito kalaunan. So yan, at least meron siyang color coding na maayos. Tsaka yung kompleto na po yung ating 12 branches dyan. Yan po, 6 po yan kabilaan. At syempre, tapos na natin. Yun pala, hindi natin na videohan, na check din natin yan sa insulation resistance. So yan, napaka-importante po yan, insulation resistance testing. So meron tayong mga video niyan, paki-check nyo lang sa ating, meron tayong playlist po dyan sa ating mga videos. Paki-check nyo lang yung electrical wiring playlist, pati yung mayroon din tayong mga motor controls playlist, mga DIY. So meron din po, paki-check nyo lang, pati yung paano mag insulation resistance testing. Importante po yan at yan yung pinaka proper at standard talaga na gagawin, lalo na kung merong mga inspection sa ating mga electrical wirings. So dito po, so ito yung nagkabit tayo ng ilaw dito. So yan, bubutasin lang yan. Kung meron kayong gamit talaga mas mabilis, yung mga malalakihang holso na intended dito para sa mga downlights, kasi medyo mahirap din lagariin. So yan siya. At saka yung ilaw natin, kapag may mga spring kasi yan, so ingat lang tayo kasi pumipitik po yan, medyo masakit din.